Magandang gabi po sa inyo at happy Sabbath. Ngayon po ipagpapatuloy na naman natin ang nasa aklat ng Henesis na napakagandang basahin sa istorya ni Abraham. Ano po. Bago natin ipagpatuloy, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa loob ng isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan. Biniyayaan pinagpala. Maraming salamat po sa inyo. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Ngayon pong gabi, Ama, kami po'y mananawagan sa inyo at hihingi ng katalinuhan kasama ng inyong Santong Espiritu upang unawaan po namin ang babasahin namin sa aklat ng Henesis na sana po ito ay maunawaan po namin at makita namin ang inyong biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa amin. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa Henesis. Pagpatuloy na po natin. Genesis 15, 1 hanggang 21. Ito na po. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niya po binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahanan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalik si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abraham, ako ang Panginoon nag-utos sa iyo sa ilalim ng nalisanin ang Ur na sakop ng mga Kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupaing ito na magiging sarili mo. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, paano ko po malalaman na magiging sa akin ito? Sumagot ang Panginoon, dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa. Puro malilinis na hayop ang hiniling ng Panginoon siyempre. Na ang bawat isa'y 3 taong gulang at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abraham ang lahat ng sinabi ng ito sa Panginoon. Pagkatapos pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna ng magkakatapat ang bawat kabyak. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumadapo sa hinating hayop ang mga ibong kumakain ng patay. Pero binugaw ito ni Abraham. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimig si Abraham at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon at dala ng maraming kayamanan. Ikaw naman, Abraham, pahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito sa ang lahi mo dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abraham na palyok na umuusok at nakasinding sulo at dumaraan sa gitna ng hinating hayop. Sa araw na iyon, gumagawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abraham. Sinabi niya, ibibigay ko sa lahi mo ang mga lupaing ito mula sa dulo ng ilog hanggang sa Ehipto, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates.
Ito ang lupain ng mga Kananeo, Kaniseyo at Kadmeneo, Heteo, Perizeo, Rapameo, Amoreo, Kananeo, Gergaseo at mga Jebuseo. Napakagandang istorya mga kapatid, ano po, napakaganda. Parang isang teleserye sa isang palabas na ito po ay iyong aabangan. Salamat po sa pagkakasama niyo sa akin sa pagbabasa sa aklat ng Henesis. Sa gabing ito nakita po natin na ang Diyos ay may mga pangako kay Abraham at alam natin na tutuparin ito ng Diyos. Sa pagtatapos po tayo manalangin muna. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa isang napakagandang istorya na pinagkaloob niyo sa amin sa Kapitulo 15 ng Henesis. Salamat po at kami po ay nagkakaroon ng inspirasyon sa tulad nito na kapag ang isang tao po ay naging masunurin ay hindi niyo pinababayaan. Salamat po sa inyo at bukas muli kaming pupunta sa bahay-sambahan upang kami po ay dumalo at sumamba. Pagpalain naman po niyo yung bawat isa sa amin, Ama, at nawa lagi niyo kaming gagabayan at muli kami magtatagubilin sa inyo ang lahat-lahat sa aming buhay na maging masunurin nawa kami. At ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid at sana ay patuloy kayong susubaybay sa ating binabasa na tayo po ay magkakaroon ng katalinuhang panlangit, pang-espiritual. Uubusin po natin ang lahat ng kapitulo sa Biblia. Samahan niyo lamang po ako. Maraming salamat po at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumatin nawa lahat.